Sino itong kakatakutan ni Senator Bato de la Rosa? Isang babae, alas ng Malacanang. Siya ba ang babaeng tuluyang magpapabagsak kay Senator Bato? Halika atin itong pag-usapan mga kaibigan. Siya ba ang babae na tutuldok sa kapangyarihan ni Senator Bato? At siya ba ang alas ng Malacanang? Ito yung listahan ng may arrest warrant na. Simula nang lumabas ang ugong na may ICC arrest warrant laban sa senador, hindi na dumalo sa mga sesyon ng Senado si De La Rosa. Ombudsman Jesus Crispin Remulla has confirmed to the Billionaire News Channel that the International Criminal Court has issued an arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. May isang pangalan na ngayon ay pabulong na inuuk sa loob mismo ng Malacanang. Isang pangalang hindi inasahan, isang pangalang babae, at ayon sa mga bulong, tila siya ang alas na maaaring magpapagsak kay Senator Bato. Subalit bago natin tukuyin kung sino siya, kailangan muna nating balikan ang inilatag ng bitag na ngayon ay unti-unting nagko-corner sa senador kahit wala pang humahawak sa kanyang kamay. Ang unang bitag. Senator Bato de la Rosa ay humihingi sa Korte Suprema ng TRO laban sa sinasabing ICC arrest warrant. Pero may problema. Ayon mismo sa Office of the Solicitor General na tila sinasabi nilang ang kahilingan ay hindi pa hinog, wala pang aktwal na kaso, wala pang konkretong panganib. Therefore, ang inaasahan ni Bato na santigan ng Estado ay siya ngayon nagpapahina sa kanyang depensa. Paano kung ang depensang inaasahan mo ay siya ring unang bibitaw? Noong una, ang OSG ay tumanggi pang hawakan ang kaso ni Duterte at Bato dahil sa dating Solicitor General. Pero ngayon, sa ilalim ng bagong Solgen na ang pangalan ay Darlene Berberabe, bigla itong bumalik sa eksena at hindi lang basta bumalik, kumampi pa ito sa argumentong laban sa senador. Therefore, nagbago ang hangin at ang hangin na iyan ay mukhang umiihip palayo sa kampo ni Bato. Kinontra ng Office of the Solicitor General ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order mula sa Supreme Court para pigilin ang sinasabing arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Sa komento nito sa Korte, sinabi ng OSG na hindi raw nakapagpakita si De La Rosa ng aktwal na kaso o kontrobersya at hindi rin umano nito natukoy ang anumang legal question na maaaring aksyonan ng Korte. Hypothetical lamang daw ang issue at inuunahan lamang daw nito ang gobyerno para hindi siya maaresto. Simula nang lumabas ang ugong na may ICC arrest warrant laban sa senador, hindi na dumalo sa mga sesyon ng Senado si De La Rosa. Ang warrant na walang muka, wala pang konkretong ebidensya, pero ayon mismo sa bibig ni Ombudsman Remulla, may bulong tungkol sa umiikot umanong warrant. Therefore, nabubuhay ang pinakamapanganib na kondisyon sa politika. Ombudsman Jesus Crispin Remulla has confirmed to the Billionaire News Channel that the International Criminal Court has issued an arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. In a text message, Remulla said the information was relayed to him by Department of Justice Acting Secretary Frederick Vida. ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, however, told Billionaire News Channel that they cannot confirm anything that the court has not publicly shared. But Conti added that a warrant arrest against de la Rosa, whom she called Duterte's co-perpetrator of crimes against humanity, is certain based on the testimonies of victims and evidence presented by the prosecution. Hindi mo alam kung saan manggagaling ang bala, pero alam mong may nakatutok at habang tumitindi ang tensyon, may isa pang bagay na mas nakakagulat. Hindi rin sinabi ng Malacanang na may warrant, pero tila hindi rin itinatanggi. Ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. At dito, tila sinasabi ng lawyer ni Senator Bato na nag-iiba ang tono ng OSG na noon ay tumatanggi silang kumatawan, pero ngayon bumabalik sila pero para questionin ang plea ni Bato. Pero ang mas nakakilabot ay ito, the OSG acknowledged DOJ is already studying options tungkol sa umano'y ICC warrant. Therefore, kahit walang kumpirmasyon, may kumikilos, may gumagalaw, may nagbabantay. At ang tanong, kung walang warrant, bakit may pag-aaral? Kung walang banta, bakit may paghahanda? Habang nalilito ang publiko, may isang babae na tila naglakad sa gitna ng gulong ito. Si Solgen Darlene Berberabe, isang babae pero matikas, matinik, magaling, teknikal kumilos,
legal ang armas at ngayon siya ang umaharang sa TRO ni Bato. Pero hindi ito simpleng pabalik lamang. Ito ay simpleng paghiwatig na may mas mataas na interes na kailangang protektahan at hindi ito ang interes ni Senator Bato. Therefore, kung titingnan natin mabuti, tila may bagong arkitekto sa political battlefield at ang arkitektong iyon ay hindi kaalyado, hindi kalaban, pero sapat para bumaling ang direksyon ng Estado para sa kapakanan ng mas nakakarami. At ang tanong, siya ba ang alas ng Malacanang? Ang babae na hindi binabanggit pero nararamdaman. Hindi ito sekreto, ngunit nakatingin ang lahat sa mga legal moves ni Soljan Berberabe. Pero sa bawat pagbitaw niya ng pahayag, makikita natin na naiipit dito si Senator Bato. At ang tanong ay, tuluyan ba siyang babagsak? Ang tanong, siya ba ang alas ng Malacanang na tuluyang nagpapabagsak kay Senator Bato? O ito ba ay tumutugon lamang sa totoo at kailangang gawin para sa batas? Ano sa tingin mo, kaibigan? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Sa lahat ng kaguluhan, sa lahat ng sabi-sabi, sa lahat ng aligasyon at pagtatago ng katotohanan, kahit gaano pa kalabo ang usaping politikal, may isang hustisyang hindi kailanman nagbabago. Sabi sa 1:8 verse 32, at makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tarapo man o tanyag, makapangyarihan man o karaniwang tao, ang hustisya ng ating Panginoon Diyos ay hindi nabibili, hindi natatakasan at hindi naantala. Therefore, sa dulo ng lahat ng gulong ito, may isang siguradong pangako, ang katotohanan ng ating Panginoon na siya pa rin ang mananaig. At higit pa sa hustisya, nariyan ang ating Panginoon Jesus na mapagmahal, mapagpatawad at nagbibigay ng biyaya kahit kanino, kahit sa mga nagkamali, kahit sa mga sugatan at kahit sa mga lumalayo. Kaya naman, kaibigan, hindi lang ito para kay Senator Bato, ito'y para sa ating lahat. Kung nararamdaman mo man na parang magulo ang mundo, puno ng intriga, puno ng takot at kawalan ng kontrol, tandaan mo ito, kaibigan. Ang ating Panginoon Jesus ang tanging katiyakan, ang ating Panginoon Jesus ang tanging ilaw. Gayon din, ang ating Panginoon Jesus ang tanging hustisya na tunay at walang bahid. Therefore, kaibigan, lumapit ka sa Kanya. Isuko mo ang bigat, ang mga tanong, ang mga takot at kasalanan. Dahil sa piling niya, may kapatawaran at may bagong simula. Hindi aksidente na napapanood mo ito, kaibigan. Hindi rin aksidente na nararamdaman mong may kumakatok sa puso mo ngayon. Yan ang ating Panginoon Jesus. Handang yakapin ka, mahalin ka at akayin ka sa katotohanang magliligtas sa iyo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo ngayon sa gitna ng kaguluhan ng mundong ito. Ikaw ang tanging nakakakita ng tunay na katotohanan at ikaw ang nagtataglay ng hustisyang walang pagkakamali. O aming Panginoon Diyos, linisin niyo po ang aming mga puso. Ilapit niyo po kami sa aming Panginoon Jesus at ipakita mo po sa amin ang katotohanang nagliligtas. Ibigay niyo po ang pananampalatayang nagtitiwala sa iyong pag-ibig, pag-asa, awa at biyaya. Sa gitna ng anumang laban, ikaw ang aming sandigan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.